Tuloy pa rin ang pa-birthday getaway ng I Wonder. Sa paboritong travel destination ni Juan, ang Hong Kong. First stop, personal encounter sa itinuturing na national treasure ng mga taga Hong Kong, ang giant panda. Wow, nagat. Napagod yung panda. Panda for the win! Tingnan mo yung mga Philip Heights. Tingin sa malayo. Bakit nyo kami iniwan? Bakit nyo kami iniwan? This is what you're missing! Outdoor Hong Kong adventure ba ang hanap mo? Ang ganda ng view! Mag-hike tayo sa Mala Dragon Trail sa Shek O. Wow! What a beautiful mountain! Balik indoor tayo sa isa pang kakaibang adventure dito pa rin sa Hong Kong. Kaya ng powers ko ang indoor surfing? Kung miss na ng mga Pinoy sa Hong Kong ang ating street food, lakad-lakad at may matitikman ng certified Pinoy sarap. Dahil may mga pagkain Pinoy, nagutom tuloy ako. Lakad pa more! At kaya rin din kaya ng powers ko ang makipagtawaran ng pasalubong? 100. Naku, ito mga ka-Wonder, sa ikalawang episode namin para sa aming 14th anniversary dito sa Hong Kong. Naku, marami pa po tayong ipapakita sa inyong pasyalan, mga kwentuhan, at siyempre mga masasarap na pagkaing aming pinagsaluhan, di ba? Tunay, Ma'am Sue. Marami pa po kayo dapat abangan. I wonder bakit binabalik-balikan ni Juan ang Hong Kong? Ang number 1 sa listahan ng mga turistang Pinoy sa Hong Kong, ang tinaguriang the happiest place on earth. Welcome to Hong Kong Disneyland! For today's gala, bye-bye muna kay Mickey and Minnie. Mga live na animals ang makaka-encounter natin. Kung thrill seeker na, animal lover pa, this is the place to be! Sa lawak na mahigit 70 ektarya, libu-libong land and sea creatures ang makikita rito. Pero ang talagang bumibida, mga giant panda. Ang mga panda rito, alagang-alaga at sunod ang mga kapritsyo. Dahil endemic species at protected animal sa China, national treasure ito kung ituring sa Hong Kong. Ang pinakabatang twin panda rito, sina Jaja at Dede. Mag-iisang taon pa lang ngayong Agosto. The pandas are one of the best attraction here. Yes, I think so. Everybody is coming here to see the pandas. Everyone loves pandas, especially for the baby twins. So they were born here. Yep. What makes them special, like these twins, because they are the first panda cubs born in Hong Kong. Kahit up close ang encounter sa mga panda rito, may boundary pa rin syempre ang pakikisalamuha sa mga espesyal na hayop na nandito para matiyak ang kaligtasan nito. Can tourists touch the panda? No, no, no. Tahimik at hindi naman daw banta sa mga tao ang panda. Pero kung makakaramdam ng panganib para sa cub o anak nito, maaari pa rin tong maging agresibo. It's time for picture! Napagod yung panda. At para complete ang panda experience, meron din silang panda-themed lunch na Thai-style curry at red bean pudding. Wow, talagang tingnan nyo, oh, mukha siyang panda. Tapos,
Amoy curry. Amoy Parang may curry gata, siya. parang may gata, no? Ang daming gimmick! Sarap. Sarap. Next animal encounter, semi-aquatic marine mammal na seals. Fish. Hold a fish and take a picture and you can feed them. Pwede ito sa lupa at home din sa tubig. Ready? 1, 2, 3, go! Aquarium baka mo. Ito ang Grand Aquarium. May laking 5.5 meters at lawak na 13 meters. At may lumalangoy-langoy na 5,000 lamang dagat. Pagkatapos ng bonding sa ilang pambihirang hayop, at may energy pa sa ibang adventure, exciting rides na tayo! Ang ating susubukan, ang Ocean Park Tower, isang ride dito kung saan matatanaw mo ang buong park sa tuktok. Sino may mga Philip Heights? Let's go! Pero teka, bakit parang I Wonder Girls lang ang kasama ko? 70 meters high? Yes. Okay, let's go! No, is this safe? Yes, of course! Sakay na tayo. Wait lang. Kasi na Mami Sue. Ayun! Sandali lang! Mami Sue! Bakit nyo kami iniwan? Bakit nyo kami iniwan? Mami Sue, bakit nyo kami iniwan? Oh, kasi wag ka tumingin sa baba. Look, ang ganda! This is what you're missing! Ang galing! Wala yan yung PT. Those are the rides. Told you! Di ba? Success! Sabi ko na sa inyo eh. Ano yan eh? Step by the step eh. Wala nga ka-thrill-thrill. Say hello to Hong Kong's natural beauty. Ang kinasahan kong adventure for today, hiking o non-stop akyatan. At ang susubukan kong akyatin, ang mismong likod ng dragon. Oh no! Not that dragon. This one. Welcome to Dragon's Back. Ang sikat na hiking trail dito sa Shek O Country Park. Tinawag itong Dragon's Back dahil sa hugis nitong tila likod ng dragon. Ang hiking, hindi lang pala basta libangan noon para sa mga taga rito. May malalim pala silang hugot. Malaking bahagi ng populasyon ng Hong Kong ang naninirahan sa kabundukan. Mga hiking trail gaya ng Dragon's Back ang nagsilbing daan sa pagtawid ng mga kalakal sa pamilihan. Pero ngayon, more fun na ang hiking. Mga kawander huwag niyo ako ismulin Dahil nakailang akyat na din naman ako sa mga kabundukan natin sa Pilipinas. Kaya ready na ako to conquer the world. I mean to say, conquer the Dragon's Back lang pala. All set na akong mag-hiking. Hindi nilang natatanong, talagang gusto ko talagang umakyat ang bundok. Kaya maganda yung isang segment namin dito sa Hong Kong na hiking, which is ito yon. At hindi lang yan, siyempre pa, ang ganda ng view, super view, I love you. Akala ko kasi easy-easy lang.
Mahirap din pala. Puksaan ng tuhod ng labanan. Kahit naman kasi may daan sinusundan, hihingalin ka rin talaga sa sunod-sunod na hagdanan. Nako, ibang laban na naman to. Wow! Mga ka-wonder, medyo hingal-hingal na ako. Excuse, yeah, you can proceed yourself. Yeah. Wow! Nakakapagod for reals, ha? Ilang calories na kaya ang na-burns ko? Wow! Ang gigitatay mukha ko. Labas kasi ano mo rito, toxic sa katawan. Ganda! At ilang buwelo pa sa akyatan, narating din ang tuktok ng Dragon's Back. Wow! This is it! I'm on top of the world! Ito ang likod ng dragon. Ito ang first hike ko ng international. Very adventurous for me. Kahit mainit sa kabuuan, nag-enjoy ako. Masyado nang malakas ang hangin dito sa labas. Pwes, pasok na tayo sa loob para sa isa pang kakaibang adventure. Yes, may adventure tayo, pero nasa loob siya ng isang gusali. Mag-i-indoor surfing tayo, kaya kapit na! Ito ang kauna-unahang indoor surfing na nasa isang mall. Ang gamit nila rito, modernong teknolohiya na nagpo-produce ng sheet wave o artificial na alon. Hindi daw kalakasan ng alon, kaya kontrolado ang pagsasurf dito. Perfect para sa first time mag-surf like me. What is our first step before we proceed ourselves? Okay, you must know the safety thing. So first you need to know how to protect yourself. Full Yeah, head? you need to protect yourself. Just protect your head. Yes, yes. Yeah. So when you fall down, And just then? protect yourself. And then? Okay, and lie down. Then? Yeah. Yeah. And the water will push you up. The water is throw me. Throw me Yeah. over there. Yeah. Okay. Matapos ang Surfing 101, may pa-surfing tricks pa si Sing. Wow! It's my time to shine! Grabe! Struggle is real! Nya, pwede ba ganito na lang? Hindi naman surfing yan, Empoy. I'm so sorry, Ma'am Sue. One more time, please. Oh, ayos ba mga ka-wonder? Hirap! Pero nakaya ko kahit isa lang, isang lubid. It's a good experience for me. Parang na-feel ko talaga na nandun ka talaga sa dagat talaga. Kapag nasa distrito ng Wan Chai at may naamoy na kakaiba sa hangin, sundan lang ang pinanggagalingan at matutunto na ang masasarap at certified Pinoy ihaw-ihaw. Ma'am, good afternoon po. Pinoy ka ba? Angel po, opo. Kaya pala may isaw, may barbecue, at may kwek-kwek. So wala nang duda. Ito yung sinasabi ko na kain ng Pinoy. Sa halagang 10 to 25 Hong Kong dollars o 70 to 180 pesos, pwede na mag-food trip ng isaw, barbecue at kwek-kwek na mas pinasarapan ng sausawang suka dito sa Hong Kong. Mag-o-order tayo ng lulutuin natin.
Siyempre dahil kailangan natin yung pagkain Pinoy, meron tayo dapat isaw ng manok. Siyempre may barbecue. Isaw ng baboy. Ito po galing Pilipinas to, ma'am. Okay, so meron na kami 4 na piraso dito. Ihawin namin sa loob. Lika, samahan nyo kami. Oh, sino magsasabi sa inyo na nasa Hong Kong tayo eh? Samantalang pagkain dito, puro pagkain Pinoy, oh. 2 dekada na sa Wan Chai ang mag-asawang Angelo at Mary Jean. Tubong Pampanga ang mag-asawa kaya likas na mahilig magluto. Para magkaroon ng dagdag pagkakakitaan noon, nagtayo sila ng tindahang malapit sa puso at bitukan ni Juan ang ibebenta. Pinoy Pride ang labanan. Nag-start po kasi kami nung may work po ako sa bar, sa club. And then siya, walang trabaho. So nag-start kami nag-try kami ng 10 lunchbox, no? Yes, nag-start po kami. Lunchbox muna po. Yes po, yes po. And then dinadala ko lang po sa work, sa mga katrabaho ko. And then dumami na po. Mula sideline, ito na ngayon ang pangunahing hanap buhay ng mag-asawa. Kaya nakapagpundar ng sariling bahay at sasakyan. Pero ang mas masarap daw sa pakiramdam, ang mailapit nila sa mga kapwa Pinoy sa Hong Kong ang mga pagkaing namimiss nila sa Pilipinas. I didn't really have a chance to have a Filipino food in Hong Kong. So sometimes when I'm hungry, I just came here and take some snacks. Nag-crave kasi ako sa sa Filipino food, talaga sa mga gusto. Kasi matagal nang wala eh. Ang sarap ng barbecue nyo, ha? By the way. Ang lambot, ha? Pati yung suka nyo, masarap. Kaya naman pala, talagang dadayuhin kayo. Kasi talagang authentic na lasa ng barbecue sa Pilipinas. Walang kaduda-duda. Ganun talaga ang lasa niya. Malayo man, malapit din dahil sa mga simpleng pagkaing Pinoy na Pinoy ang sarap. Nasaan man sa mundo. Ang Hong Kong, home for the stars din, maituturing. 2 sa pinakamalalaking pangalan sa larangan ng martial arts na bumida hanggang Hollywood. At ang idol din sa bakbakan ng maraming Juan, sina Bruce Lee at Jackie Chan. Galing dito at itinuturing ng mga alamat sa Hong Kong. Dito sa Avenue of Stars, sa Chim Cha Tsui Promenade, pwede daw makadaupang palad sina Bruce Lee at Jackie Chan. For real? Nakatatak kasi sa isang bangketa dito ang mga handprint at estatwa ng martial art legends. Camera, come. Jackie, Chan. Tingnan natin. Mukhang fingerprint ni Jackie Chan talaga to. May pa-bronze statue pa ni Bruce Lee. Siyempre, proud sila kaya nilagay nila yung statue ni Bruce Lee dito. Ayan siya, di ba? Di na, magkamukha kaming dalawa, di ba? Dahil na nagpapapicture sa kanya, no? Di ba? Kung kulang ang maghapon sa shopping at food trip, may night market pa naman. Isa sa mga paboritong dayuhin sa Hong Kong ang Temple Street. Iba't ibang cuisine na kinatatakaman mayroon dito, kaya hindi nakapagtatakang may mga Pinoy street food din. Bayad! Ay, dahil kababayan, libre na daw. Yeah, thank you. Kapag nasa Hong Kong, egg tart ang hinahanap. Which one is better? Only the egg or the egg and milk? The white one. The white one is the best. Oh, okay. Okay. I'll get one. One, okay. Yeah. I'll get one. White yeah. naman? Yeah. Okay. I give you. Hello. Yeah. I give you one more tissue for you. Oh, thank you. Thank you. Oh, wow. Imagine mo, free pa tayo dito sa Hong Kong. Very good. Kung nasa ng masasarap na pagkain, nandun siyempre ang mga Pinoy. At ang mga kababayan natin, magkakababayan pa kami. At di pwedeng walang picture-picture.
teka lang muna, hindi pwedeng umuwi ng Pinas na walang bit-bit na pasalubong. Lakad-lakad muna para makaspat ng mabibili. Bags, keychains, t-shirt, lahat, tatak Hong Kong. Pero ang napusuan ko, ang mga sling bag na ito na 4 for 100 Hong Kong dollars. 4 na bag sa halagang 700 pesos. Pero wait, huwag agad padadala sa kamurahan. Baka pwede pang humirit. Patawad po. Okay, let's buy 4. Can you give it 5? 100? 5 pieces. Okay. Okay. Salamat. Okay, thank you. Ayan, kumpleto na ang ating Hong Kong experience. Pasyal sa mga sikat na tourist spot? Check! A taste of adventure na akala ng iba wala sa Hong Kong? Check! Nagpakabusog sa masasarap na pagkain at may pa-Pinoy street food pa? Check! Shopping for pasalubong na vegetarian? Check! At ang heart-to-heart na kwentuhan at walang sawang picture-picture kasama ang ilan nating kababayan na bumisita rin o piniling dito na maghanap buhay o manirahan. Perfect! Ngayon, alam na dis kung bakit malapit sa puso at binabalik-balikan ni Juan ang Hong Kong. Gusto lang natin pasalamatan ng ating Hong Kong Tourism Board sa pagsama sa ating 14th anniversary ng I Wonder. Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gustong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. At i-follow niyo po kami sa aming social media account na I Wonder. Ako po si Empoy Marquez. Paano po? Magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV at ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder! Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan.